nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may offices sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman, no, dito sa human trafficking. Ang basic na sinasabi nila, dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito, ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang, dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang ng imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami, ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating Mayor, buting Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon laya, protektado, pati nga yung mga
freeze order nila wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa respond ni former Congressman Mike Defensor patungkol naman dito sa bagong allegation nga or sa isa pang kaso na isasampa ng NBI no, kay former Congressman Mike Defensor na qualified human trafficking. At kanina nga po sa press conference ng NBI ay may pinakita sila mga blueprint no, mga kababayan sa media at itinuro nila yung mga sinasabi lang lagusan daw no, di umano dito sa building mga kababayan na pagmamayari ng pamilya ni former Congressman Mike Defensor. At pinabulaanan naman po yan ni former Congressman Mike Defensor na walang katotohanan yung kanilang allegation na yung binago daw di umano ng or binago daw yung design no ng building, yung mga sinasabi nilang lagusan, may mga harang daw mga ganun mga kababayan no para doon sa human trafficking na ikinaso dito kay former Congressman Mike Defensor. At yung KTV bar nga iyon no mga kababayan, particularly yung pangalan ay Chicago Family KTV Bar na kung saan ay umupa lang sila doon sa building na pagmamayari ng pamilya nga ni former Congressman Mike Defensor at ngayon ay kinakasuhan nila ng qualified human trafficking. No, matatandaan natin na ni-raid ng NBI itong Chicago KTV Bar or Family KTV Bar noong April 21, 2026 mga kababayan na kung saan ay meron daw po silang ni-rescue di umano na 51 women na alleged ng sex trafficking daw mga kababayan at itinanggi naman po yan ni former Congressman Mike Defensor na walang kinalaman operasyon no, ng KTV bar na iyon dahil umuupa lang sila doon sa kanilang building no. At kung nag-imbestiga lang daw po ng maayos itong si Matibag ay malalaman nila kung sino-sino itong mga investor no to or kasosyo ni former Congressman Mike Defensor at kanyang pamilya. May pinangalan pa dito or binanggit pa si Mike Defensor na isang senator no at cabinet secretary pa ngayon ng administration yung isa sa mga investor din dito sa building na ito no, itong tinatawag nilang Cliff Point dito sa Pasig City mga kababayan. At para po sa aking opinion no, malinaw naman po talaga mga kababayan base sa mga sequence na pangyayari ng ating bansa ngayon, itong mga kinakasuhan nga itong mga nagsalita against dito sa flood control corruption no. At noon pa man maingay na po, very vocal na po itong si former Congressman Mike Defensor na talagang kinalaban niya at tinutulugsan niya itong flood control corruption at tinulungan nga po niya itong mga ex-marines no. Tinulungan niya para sa kanilang security at isa ito siguro sa mga consequences no doon sa kanyang ginawang pagtulong doon sa mga ex-marines mga kababayan. At talagang makikita natin dito yung trabaho ng NBI no mga kababayan at tila bagay nawala na yung totoong essence ng NBI dahil nga dito sa nagagamit sila dito sa politika no mga kababayan, sa aking opinion lang po yan no. At dito nga binalikan ni former Congressman Mike Defensor na yung asawa mismo di umano ni Attorney Melvin Matibag or Director Matibag ay involved di umano dito sa flood control corruption dito po sa kanilang lugar, sa kanilang distrito dyan sa San Pedro, Laguna mga kababayan. Kaya hamon ni former Congressman Mike Defensor na magsagawa ng investigasyon itong National Bureau of Investigation doon sa mga involved no dito sa flood control corruption. Bakit yung kailang hinahabol ngayon nakakasuhan itong mga against sa corruption, itong mga nagsasalita no against dito sa flood control corruption na ito. Kaya natawag tuloy ni Mike Defensor na bobo at tanga no itong si Director Matibag mga kababayan dahil dito sa kailang ginagawa ngayon na hinahabol nila baga yung mga nagsalita nga against sa corruption. Pero dito sa mga involved no dito sa flood control corruption, yun yung pinagtataka ko mga kababayan dahil sa dami ng mga pinangalan ng mga congressman na mga involved dito at itong mga kumikickback na mga milyon-milyon ay wala pa pong nakulong no or nakasuhan na congressman mga kababayan. So itong mga pinagkakasuhan nila ang bilis silang nagkasa ng kaso or sampa ng kaso laban dito sa mga grupo nila Mike Defensor, nila Marcoleta, nila Jingoy Estrada. Ang bilis ng pagka-aresto mga kababayan, samantalang yung talagang pinagmalaki ng ombudsman na kasuhan si Martin Romualdez, Grandes daw yun mga kababayan na kaso, pero hanggang ngayon tahimik no, parang wala pa. Kailan kaya nila aristuhin yung taong iyon mga kababayan? Yun po yung hinihintay ng taong bayan. At nung nakaraang mga araw nga balibalita no dito sa Camp Crame na di umano'y nagkatensyon no, nagkagulo dito sa Camp Crame dahil wala daw pong gustong mag-implement doon sa arrest warrant laban kay Senator Marcoleta mga kababayan. Although dinay po nila yan na wala daw pong arrest warrant, pero kanina sabi ni Senator Amy Marcos na meron daw pong talagang arrest warrant laban kay Senator Marcoleta, pero wala lang daw pong gusto mag-implement dito sa Camp Crame mga kababayan. So di ko alam kung ano yung totoo kasi yung DILG meron po silang statement na hindi daw po totoo, pati yung
PNP, no? Pero si Senator Amy, malamang meron po siyang intel din dyan, mga kababayan, no? Meron po siyang informant patungkol dito at sa mga post sa social media nga nung unang pumutok yan na di umano'y nagkagulo, no? Or nagkatensyon dito sa loob ng Camp Crame dahil wala daw po talagang gustong mag-aresto or umaresto dito sa kay Senator Marcoleta, mga kababayan. So ito nga yung ginagawa nila ngayon sa mga kalaban nila sa politika at malinaw naman po yan, mga kababayan, no? Makikita po natin sa mga sequence, sa mga pangyayari ngayon na talagang yung hinahabol lang ngayon, yung kinakasuhan, yung inaresto, yung mga galit dito sa flood control corruption. Samantalang doon sa mga involved dito, no? Yun nga yung hinihintay natin, yung mga big fish, yung kaso nila Villanueva at ni Chis Escudero, ano nang balita, bakit tahimik na, mga kababayan? May mga issue din dyan, no, na siniwalat si Senator Cayetano na talagang grabe yung panggigipit at pang-offer sa kanila na bumaliktad doon sa kabilang bakod. So masasabi ba natin dahil tahimik na ay tama yung offer, no, na pag lumipat doon sa kabilang grupo ay wala na po silang kaso, mga kababayan. So nakakalungkot yung nangyari ngayon sa ating bansa, no, itong pagtatakipan ng mga involved dito sa flood control corruption, no. So siguro ay makamit natin yung totoong hustisya, mapanagot dito yung mga kawatan kung mapalitan na yung administration, mga kababayan, at for sure ay babahain ng kaso, no, itong sila NBI director ngayon, Matibag, no. Malamang ay kakasuhan din po yan, babalikan yan ng mga taong kinakasuhan nila ngayon, balang araw, no, pagdating ng panahon, mga kababayan, pag wala na po sa kapangyarihan yung nakaupo ay babalikan po sila at babahain din po sila ng mga kaso, no. So yun po yung ating nakikitang pwedeng mangyari dito sa mga kinakasuhan nila ngayon, mga kababayan. At sabi nga ni VP Sara doon sa kanyang speech doon sa Mindanao na dawat-dawat lang muna siya, no. Ibig sabihin tanggap lang muna siya ng mga kaso, ng mga paratang, pero pag dating ng panahon at makaganti siya ay yun na, mga kababayan. So yun po din po yung mangyayari dito kay Matibag, no, pagdating ng araw. For sure yan, kakasuhan din po yan ni former Congressman Mike Defensor at doon pa sa mga kinakasuhan nila ngayong mga individual, no, mga kababayan. So ano po masabi nyo dito sa allegation, no, ng NBI, itong bagong kaso ni former Congressman Mike Defensor na qualified human trafficking na non-billable po ito, mga kababayan, no. Talagang pag-arestuhin ka dito, wala na po itong labasan, no, mga kababayan, kasi walang piyansa, walang bail. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.